Good morning po sa inyong lahat. Good afternoon sa atin sa Pinas. Kumusta na po kayo? Shout out sa aking mga viewers, sa aking mga followers. Hello po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ito, paglilinis na naman po. Araw ng Biyernes. Bukas, Sabado, pagluluto na naman po. Dahil kakain na naman po sila dito bukas niyan. Hindi ko po alam kung anong paluluto ng aking amo. Ilang linggo na lang po, katapusan na naman. Ilang buwan nating hinihintay ang Pasko. Ngayon, lilipas na naman. Kumusta po ang araw ninyo? Kayo po ba'y nagsikain na niyan? Yung hindi pa po nagtangalihan at nagmerienda, kayo po ay magmerienda na at magtangalihan. Tayo po ay magpunas-punas muna hanggat tulog pa yung hamon. Yan po ang ating trabaho sa araw-araw, paglilinis. Madali lang po yung magpunas-punas ng mobles kasi araw-araw naman na pinapadahanan yung mga mobles, kaya araw-araw natin na pinupunasan. Dun, 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 dun. Nakakasawa din po yung araw-araw na paulit-ulit sa paglilinis, no? Kaya walang magawa kundi magtiyaga-tiyaga. Makulimlim na naman ang panahon namin dito. Sobrang lamig na naman sa labas. Kaya nakakatamad bumangon pag umaga.
Mas pagod po dito pag buwan ng summer na. Pati sa labas ng bahay, tinatrabaho mo na. Sa atin, bare pa lang ng buwan, nakakarinig ka na ng kantang pamasko. Dito, Pasko na, wala ka pang marinig. Kaya, lumilipas ang panahon dito na hindi mo alam. Hindi po nila inaano yung talagang kasiyahan ng Pasko dito. Wala po dito yun. Iba pa rin po yung talagang Pasko sa atin kaysa dito. Ito napakalungkot. Pero nagano naman po sila pag Pasko. Yung pamilya, nag-iipon-ipon, kumakain din ng Noche Buena. Ang kulang lang po dito yung kasiyahan ng mga tao dito. Sa atin talaga naman pag nakarinig ka na ng kantang pamasko, talagang nasisiyahan ka na, no? Dito, wala kang marinig. Ayan. Hindi ko po alam kung may kakain sa mga anak niya dito, yung anak niyang babae, hindi ko alam kung kakain siya dito ngayon. Ayan. Tayo mag-vacuum muna po, no? Kasi yan, madali lang po punasan yung mga mobles. Tayo mag-vacuum muna po, no? Kasi yung balayibo ng aso kailangan makuha sa carpet.
makita nyo naman po yung yung linilinisan ko. Iharap ko muna po kayo dyan sa nagbabacuum po kasi ako kaya medyo maingay. Ito po yung table ng amo ko lalaki nung buhay siya. Pagkagising niya, diyan po siya nagtatrabaho, nagsusulat-sulat. May kwento ko po sandali sa inyo. Nung pong bago namatay yung amo ko lalaki, siguro mga 2 linggo na yon. First time ko po na makarinig ng ng pagbabalik ng mga kaluluwa siguro. Ngayon po, ako lang pong mag-isa dito sa bahay noon. Tapos nung naglilinis ako alas 10 ng umaga, ganito ring oras. Tapos na po akong naglinis dito sa loob. Ito pong upuan ni senyor na ito, nagano po yan, umiikot-ikot. Yan, umiikot-ikot po ito. Ngayon, lahat po ng bintana na yan, sarado. Siyempre, walang papasok na hangin, no? Yan, taglamig po kasi noon eh. Ngayon, binuksan ko po yung persiana. Itong isang persiana na ito po, siguro mula nung pagkagising ko noon, binuksan ko na. Siyempre, ganyan na yan. Tapos, nung tapos na po akong nagtrabaho, itong bintana na ito, itong persiana niya, bigla na lang pong bumaba. Malumanay lang po ang pagkababa niya. Hindi nang nilabot po ako. Naalala kong biglang senyor ko. Ngayon, binuksan ko po uli yan. Tapos pagkabukas, lumabas po ako doon sa kusina. Doon. Ngayon, ito naman po, nakaganyan yan. Siyempre, areglado na. Tapos na akong nagtrabaho dyan. Pagkapasok ko po, ang upuan niyang ito, napunta dito. Napunta banda dito. Tapos pagkapasok ko, nagtaka ko, ba't itong upuan, napunta banda rito? Sabi ko, Diyos ko, nagpaparandam na yata yung amo ko lalaki. Sabi ko ganon. Tapos, umano po ako, sinoli ko dyan. Tapos, pagkatapos dyan, umakyat na po ako. Tapos, pag-akyat ko naman po sa itaas, doon sa kwarto nila, na-miss ko siya, naalala ko siya. Binuksan ko po yung aparador niya para tignan ang damit niya. Pagkabukas ko po, yung pabango niyang Bulgari, talagang amoy na amoy talaga. Parang bagong lagay sa mga damitan niya. Sabi ko talagang nagpaparandam ang amo kong lalaki. Sabi ko ganon. Yun po, tumakbo po ako pababa, papunta sa labas ng karsada dahil natakot ako, wala akong kasama. Tinawagan ko po noon ang asawa ko. Tapos yun, maya-maya nun, pumasok ay. Tapos hindi pa rin po ako mapakali. Yun. Ganun po ang nangyari nung kamamatay ng amo ko. Amo ko lalaki. Nakakatakot din po kasi. Pero nung bago siya po namatay, hindi po ako makakyat ng mag-isa sa itaas. Umakyat po ako. Ang ginagawa ko, bawat dinadahanan kong ilaw, sinisindihan ko lang po. Tapos sabay pagkanta-kanta para mawala lang yung takot ko. Matagal din po akong nagtiis, silang buwan din. Siguro mga 4 na buwan, 3 buwan hanggang nasanay na ako. Yun.
Hindi na ako natatakot kahit walang ilaw, aakyat ako sa itaas, may opisina pa siya doon para magbukas ng bintana. Ganun po, matagal-tagal din akong hindi nasanay. Pero yung amo ko pong babae hindi naniniwala sa mga namatay na may nagpaparamdam, bumabalik. Hindi po siya naniniwala. Kaya nung bago namatay ang amo ko, hindi po siya natatakot sa kwarto nila. Kahit mag-isa lang niya. Wala po siyang paniniwala na may bumabalik sa mga namamatay. Yan. Bueno, hanggang dito muna po yung ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa mga nagla-like and share, nagpa-follow sa aking video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.